Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Happy New Year po sa lahat. Ito po ang kauna-unahan nating boxing vlog sa taon 2024. Mga kaibigan, ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang kauna-unahang pagdidipinsa nitong si Jason Molone sa kanyang hawak ngayon sa kasalukuyan na WBO World Bantamweight title kontra sa rank number 7 sa naturang titulo na si Saul Sanchez. Fight is scheduled po nito Enero 13 taong kasalukuyan na kung saan doon giganapin ang bakbakan sa bansang Canada. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Hindi porkit kasalukuyang kampiyon itong si Jason Molone ay yamado na agad. Mas mabuting alamin muna natin kung sino ang yamado o kung paano naging yamado ang isa man sa kanila ni Jason Molone at Saul Sanchez. Itong si Saul Sanchez po ay may impresibong kartada. 20 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon may edad ito na 26 anyos at ang height ng boksingerong ito ay 5 foot and 5 inches na may reach na 66 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 60%. Huling lumaban nitong taon lamang, nakalaban ni Saul Sanchez ang ating kababayan na si Arve Diniega, na kung saan po mga kaibigan na ipanalo ni Saul Sanchez ang kanyang laban kontra sa ating kababayan. Ito po ay sa pamamagitan po ng unanimous decision. Eksperyensya o karanasan nitong si Saul Sanchez. Mga kaibigan, tatlo lamang ang pangalanan ko. Edwin Rodriguez, na kung saan po mga kaibigan, yun ang kauna-unahang nagpatikim ng talo kay Saul Sanchez noong 2019. Idagdag natin si Eros Korea, na kung saan ngayon sa kasalukuyan rank number 14 sa IBF dyan po sa Bantamweight Division. At idagdag natin si Frank Gonzalez. Kung yung natatandaan, ito si Frank Gonzalez, kung di ako nagkakamali, nakalaban ito dati ni Jonas Sultan. Pagdating naman sa skills nitong si Saul Sanchez, mga kaibigan, ito po ay isang boxer-panser. Ibig sabihin, pag tinatawag dating boxer-panser, saklaw ang mga galawan na kagaya ng mga sumusunod. Pressure fighter style, na kung saan malimit na ginagawa nitong si Saul Sanchez. Willing sa brulan o tututong na bakbakan, malimit pa rin yan yung ginagawa. May counter-punching ability. At may defensive style, which is yung kanyang pagbabakpidal. Volume puncher ito, taglay ang power, timing at accuracy. May pagka-agresibo ito. Pagdating sa footwork, medyo flat-footed po ito. Pagdating sa depensa, yun ang kakulangan sa depensa. O ang kakulangan nitong si Saul Sanchez ay ang depensa po, mga kaibigan. Ngayon sa panig naman, ang kasalukuyang kampiyon na si Jason Molone. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din po. 26 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 2 talo din, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses ito nakatikim ng knockout. Opo, kanino? Noong napalaban siya bilang challenger kay Naoya Inoue. Sa ngayon, may edad na 32 anyos itong si Jason Molone at ang height nito ay 5 foot and 5 inches. Reach 65 inches. Orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 73.8%. Huling lumaban Mayo 13, 2023, nakalaban ito ang ating kababayan na si Vincent Astrolabio, na kung saan nakataya ang bakanting titulo ng WBO. Kasi mga kaibigan, itong WBO kasi hawak ito dati ni Naoya Inoue. Matapos mag-undisputed ni Naoya Inoue sa Bantamweight Division, nagbalak siya na mangampanya na sa Super Bantamweight Division. Kaya naman po, noong maikasa na ang Inoue kontra Fulton, binitawan na ni Inoue ang 4 major title belts dito sa
Bantamweight Division, na kung saan ngayon sa kasalukuyan si Inoue ay kasalukuyang Super Bantamweight Undisputed. Na kung saan po mga kaibigan, noong pinaglalabanan na ni Jason Moloney at Astro Labio ang naturang titulo, pareho silang challenger dahil pagka ang titulo kasi bakante, paglalabanan yon sa mga nasa mataas sa ranking sa organisasyon. Kaya mga kaibigan, doon nakatikim din ng talo si Astro Labio by unanimous decision. Kaya kampiyon ngayon itong si Jason Moloney. Pagdating sa eksperyensya nitong si Jason Moloney, 2018 naging world title challenger ito sa kanunang pagkakataon. Nakalaban ito si Emmanuel Rodriguez, nakataya ang IBF World Bantamweight title, na kung saan sa kanunang pagkakataon nakatikim ng talo itong si Jason Moloney. Noong 2020 nagkaroon ulit ng pagkakataon itong si Jason Moloney bilang challenger sa dalawang titulo na hawak ni Naoya Inoue, which is ang IBF at WBA Super World Bantamweight title, na kung saan po mga kaibigan, doon nakatikim ng ikalawang talo sa pamamagitan po ng knockout itong si Jason Moloney sa mga kamay ng tinaguriang na monster ng Japan na si Naoya Inoue. At yung pangatlo niyang attempt, natuluyan na talaga siya na maging isang ganap na world champion matapos talunin ng ating kababayan na si Vincent Astro Labio. Pagdating naman sa skills nitong si Jason Moloney, boxer puncher din po ito mga kaibigan, na kung saan may defensive style, malimit niyang ginagawa, lalo na kung alam niyang delikadong kalaban ang kanyang mga tunggali. Lumalaban din sa brulan o tututong na bakbakan. May counter punching ability din. Footwork na kung saan ginagamit ang ring. May pressure fighter style din itong si Jason Moloney po mga kaibigan. At higit sa lahat, timing at accuracy, idagdag pa natin yung power po mga kaibigan. Pero dito sa laban, kontra sa kanyang rank 7 na si Saul Sanchez, Mexicano ito. Alam naman natin kung gaano ka-warrior ang mga Mexicano mga kaibigan. Kaya sa tingin ko, mapapalaban dito si Jason Moloney. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Pagdating po sa edad, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban dahil 26 anyos si Saul Sanchez, 32 anyos naman itong si Jason Moloney, na kung saan pasok pa sa tinatawag nating prime. Height and reach advantage, magkasing tangkad lamang ang dalawang boksingero, ngunit mas nakakalamang sa reach itong si Saul Sanchez. Mas mahaba ang reach ni Saul Sanchez ng 1 inch. Parehong orthodox ang maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, mas nakakalamang naman itong si Jason Moloney, na kung saan mayroon siyang 73.8% na knockout ratio, samantala ang kanyang makalaban na challenger ay mayroong 60%, na kung saan hindi pwedeng maliitin ito ni Jason Moloney mga kaibigan. Okay, activity. Parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Ngunit pagdating sa karanasan, mas nakakalamang si Jason Moloney dahil nakalaban po talaga ni Jason Moloney ang mga halimaw dyan sa Bantamweight Division, lalo na kay Naoya Inoue. Ngayon, dadako tayo sa skills. Mga kaibigan, parehong boxer puncher pero magkaiba ng estilo. Sapagkat itong si Saul Sanchez, pressure fighter style ito, samantala itong si Jason Moloney naman, defensive style. Pero dyan mga kaibigan, dahil parehong boxer puncher ang maglalaban, nakadepende na yan kung sino ang maging pressure fighter style or defensive style dyan sa bakbakan. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Mga kaibigan, perles ang aking magiging prediction dahil Mexicano ito at hindi rin po basta-basta ang Mexicanong ito. Nakikita ko yung kanyang galawan po mga kaibigan. Okay, perles prediction, Jason Moloney. Knockoutan o puntusan. Opo. Gamit ang kanyang karanasan, power at skills. Samantala, sa panig naman ng kanyang challenger na si Saul Sanchez, upset lamang ang pinakatsansa nito. Knockoutan din o puntusan mga kaibigan. Dahil sa kanyang galawan na kung sa may pagka-agresibo ito, pressure fighter ito, pwedeng mangyari na makasulido ito kay Jason Moloney, na kung saan di natin alam, baka makatikim din ng knockout si Jason Moloney.
At pwede rin na mangyari na maidomina ni Saul Sanchez ang laban gamit ang kanyang pagka-agresibo, power at yung pagka-volume puncher, na kung saan po mga kaibigan, hindi ko minamaliit ang challenger na ito dahil sa kanyang skills at yung madidiin talaga ito kung bumabato din ng suntok mga kaibigan. Pero dito, lamang talaga si Jason Moloney sa power, sa karanasan, at siyempre may laban din sa skills dahil nga parehong boxer puncher ito. Kaya naman mga kaibigan, ang pinakatsansa ng challenger ay ang maka-upset sa laban. Kaya naman naging peerless ang aking prediksyon dahil napaka tindi kasi ng estilo din itong si Saul Sanchez at napakalakas din po mga kaibigan, na kung saan this is boxing, anything can happen, na kung saan mga kaibigan, maraming pwedeng mangyayari dyan na taliwas sa ating inasahan kay Moloney. Oo, pwedeng mangyayari kasi dyan mga kaibigan dahil sa, siyempre, may mga kamay din ang Meksikano at alam naman natin kung gaano ka-warrior ang mga Meksikano, mga kaibigan. At siyempre, napakasipag din kung bumabato ng suntok. Pero ganun pa man, sa tingin ko, Jason Moloney pa rin ito mga kaibigan. Dahil ang pinakatsansang lamang nitong si Saul Sanchez ay ang maka-upset sa bakbakan na yan. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.